Pakisabi nga po ng malakas, I am where lives change. Come on, pakisabi ulit ng malakas, I am where lives change. Magmula po ngayon, pag tinanong po tayo, where na you? Ano po ang sagot? I am where lives change. O sige, subok po where na you? Dito na mi? Come on, pakisabi ng malakas, where na you? I am where lives change. Where are you? Yan, okay. I am where lives change. At pwede naman natin gawin ding personal. Pakisabi nga ng personal, I am where my life changes. Asan po kayo? I am where my life changes. No, medyo review lang tayo ng konting grammar. Ano po kasi nalilito po yung iba. Ano ba talaga? Change ba o changes? Well, ganito lang po. Ano po? Pag po yung inyong subject ay plural, ay walang S ang inyong verb. Pag po singular ang subject, may S ang verb. Halimbawa po, times change. Pero pag sinabing time changes, people change. Pero pag sinabing he, isang tao lang, he changes. Amen? Okay. Jesus loves you. Amen? Jesus and the Father love you. Amen po ba? Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Okay, pag-isabi ulit ng malakas, I am where lives change. At pag sinabi pong where, pag sinabi po ulit where, no? Pag sinabi pong where, what do we mean by that? Well, simpleng sagot, mabilis ang sagot. Ang ibig nating sabihin na where ay the presence of God. Kung asan ang Panginoon, nararanasan po talaga natin ang change, hindi lamang po pagbabago ng ating pagkatao, kundi pagbabago ng kwento ng ating mga buhay. So pag sinabi po nating presence of the Lord, pag sinabi po nating where, well, kasama ang lugar na to, kasi nga po, andito tayo nagwo-worship, andito ang presence ng Panginoon. Amen po ba? Pero kasama rin po doon yung cell group. Kahit konti lang kayo, bakit? Sabi rin ng Panginoon ay kung saan may 2 o 3 na nagtitipon sa aking pangalan, andun ako, kasama nila. So ibig sabihin, yung gatherings, yung mga activities, kung saan ginagawa natin para sa Panginoon, andun din po si Lord. At kung asan andun ang Panginoon, nararanasan natin ang change ng buhay. Maliwanag po ba? Well, hindi lamang din po yon, kundi yung katotohanan that we belong to a spiritual family. So pag sinabi pong, ano ba, saan ba ang presence ni Lord? Andito? Well, andito ba sa ganitong lugar? Yes, kasi sinasamba natin siya rito. Andun ba siya sa mga kung saan nagsasama-sama tayo sa bahay nyo, sa school nyo? Well, yes, kasi pinangako niya yon. Kung may nagtitipon sa pangalan niya, kasama siya. Pero kahit hindi tayo magkakasama, kahit wala po tayo sa lugar po na to, bilang kabilang sa spiritual family ng Panginoon, bilang kasama sa pamilya ng Panginoon, tayo raw po ay pinananahanan at sinasamahan lagi ng kanyang presensya. That's what we mean by where. So pag-usapan po natin ngayon, change in His presence. Yun pa ang pag-uusapan natin ngayon pong buwan na ito. Change in His presence, binago sa kanyang presensya. At gusto ko pong tignan po ninyo ito, Acts chapter 2, verse 42 hanggang 43. Sabi po, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Ano raw? Sila raw po, ito ang lagi nilang ginagawa. Nakikinig sa mga turo ng Panginoon sa pamagitan ng mga apostol, nagsasama-sama, fellowship. Ano yung breaking of bread? Yung ginawa natin kanina. Yun pong pag-alala ng banal na hapunan. At ano pa? Pananalangin. Ibig sabihin, yun po ginagawa nila yung mga usual na church activities. Ngayon, ano raw po ang nangyari? Verse 43. Sabi po sa verse 43, N.O. Sabayin nyo nga po ako magbasa. Sabi po, N.O. came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. Pakisabi po ng malakas, O. Ano po ba ang ibig sabihin ng O? No, kapag po sinabing O, ibig pong sabihin, sobrang napahanga, sobrang nagandahan,
kamangha-mangha. No, ito ay isang bagay na talagang napakalaki, napakatindi, napakalupit. No, ganun po ang ibig nating sabihin. Kasi nga po, sa panahon nga po natin ngayon, mapapansin ninyo, di ba, na yung mga big words, minsan po, pag ginagamit, ay parang wala lang. Di ba, ang bababaw na ng gamit. No? Nadapa lang, amazing na. Diba? Yung iba ay naligo lang, no? Awesome na. Ganon tayo. No? Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng no? Tingnan nyo nga muna yung katabi ninyo. No? Tingnan nyo nga muna yung katabi nyo. Pag nakita nyo, ano ang pakiramdam? O awit. No? Sakit sa paningin. Ow, it hurts. Ganun. Well, ganito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng No? Tingnan nyo po ang definition na to, ha. Sabi niya ay, pakibasa, an overwhelming feeling of reverence, admiration, fear, etc. produced by that which is grand, sublime. Sobrang taas, kataas-taasan. Sabi niya, extremely powerful or the like. Mapapansin niyo po, overwhelming feeling. Na para saan? Na may magkahalong takot, may magkahalong sobrang paghanga, paggalang, saan? Sa mga bagay na kataas-taasan, sa mga bagay na napakalaki, makapangyarihan. Doon daw ginagamit po ang salitang Tinignan ko rin yung iba pang definition sa dictionary. Sabi niya, pag ay an emotion combining dread, veneration, and wonder that is inspired by authority or by the sacred or sublime. Ano raw? Yung yung emosyon daw, no, damdamin na magkahalong takot, paggalang, pagsamba, pagkamangha, na dahil po sa isang bagay na banal o kaya kataas-taasan. Tapos ano pa? A feeling of reverential respect mixed with fear or wonder. No? Mapapansin ninyo, sa mga definition na to, andyan yung salitang emotion. Andyan yung salitang feeling. Bakit? Pag sinabing ibig pong sabihin yan, nararamdaman. Yan ay ating pakiramdam. Hindi lang basta pakiramdam, matinding damdamin. At ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na nilalapitan natin, kailangan nating maintindihan na siya ay hindi lang Diyos na inaalam. Siya ay Diyos na nagpaparamdam. Kasi hindi lang siya idea, the Lord is not just an idea, He is a person. Bilang isang personalidad, andyan siya at nararamdaman siya. Hindi lang siya yung ating natututunan, head knowledge lang po yun, kundi siya po yung pwede nating maramdaman mismo at siya ay pwede natin talagang maranasan sa ating buhay. Yun ang ibig sabihin ng Kaya dito, sa binasa po natin mga verses, ang mga Kristiyano, mga unang Kristiyano, nung unang panahon, sabi po ay yun ang kanilang nararamdaman. Sila ay, nakita nila how awesome God is. Meron silang matinding respeto, meron silang matinding paghanga, at pagsamba, at pagkilala sa ating Panginoon. Maliwanag po ba? Kapag po sinabing of course, na pwedeng ma-apply yan, nagagamit kahit sa ibang mga bagay. Halimbawa, pag sinabi mong awesome, siguro, wow, ang ganda niya, awesome. Di ba? Pwede rin yun, right? Pwedeng sa tao natin ginagamit. Pwedeng sa bagay, tama? Nakita kayo ng isang napakagandang bagay. Well, yung feeling ng natural din yun. So nagagamit din dito kahit sa ibang mga bagay. Halimbawa, magagandang mga lugar. No? Ako, na-appreciate ko, I at many times have that feeling of awe sa mga gawa ng tao. Magagandang building, magagandang mga architecture, ganyan. Pero ako, mas nararamdaman ko yung na yan pag nature, yung pag mga gawa ng Diyos. Halimbawa, pagdating sa mga, halimbawa, bundok, no? I feel that halimbawa, ano bang bundok? Smoky Mountain. Awesome ba yun? And then, hindi yun. Halimbawa, Mayon Volcano. Di ba? Nakita ko na po yun. So, wow, ang ganda niya. Di ba? Ano pa? Halimbawa, Mount Fuji. Yan, ang ganda-ganda rin po nun. Awesome. Yung, dati nasabi ko po sa inyo, Mount Ararat, no?
Ano ba yung Mount Ararat? Awesome siya kasi dahil sa kanyang history. Ano ba yung history ulit ng Mount Ararat? Diyan po galing yung kantang Ararat, Ararat, boom, 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 arat, arat. No, doon po galing. Hindi, dahil doon nga po sa doon lumanding, doon dumaong yung arko ni Noah, no? Awesome, right? Pero alam nyo, kung ang mga bagay na gawa ng tao, awesome, kung ang mga bagay na nakikita natin sa paligid na gawa ng Diyos ay awesome, o edi mas lalong awesome ang Diyos na gumawa ng lahat ng ito. Amen? At ang pagiging awesome niya ay ipinaparanas nga po niya sa atin. So, ilang bagay po. Number one, O is awareness of God. Ano bang ibig natin sabihin pag sinabing O? Dito, pagdating na in connection with God, O is awareness of God. Pag sinabi pong aware, ang ibig pong sabihin nito, you are conscious of God. Halimbawa, andito po tayo ngayon, nagtitipon po tayo. Well, kapag po sinabing awareness of God, alam po natin sa puso natin, sa kalooban po natin na andito po tayo para sa Panginoon. At alam po natin, kasama natin ang Diyos sa lugar na ito. Na tayo, nasisense natin siya, nararamdaman natin siya. Yung bang kapag nag-worship, pag tayo kumakanta, I don't know kung nararamdaman nyo yung ganon, di ba, na parang kakaibang damdamin pag ikaw nag-worship ng totoo sa Panginoon. Pero if you are not aware of God, well, parang wala lang. Di ba, kung nakikikanta lang, nakikisabay lang, di ba, kasi nga, hindi po tayo ganon ka-aware sa Panginoon. Well, gusto ko pong malaman po ninyo na, alam po ba ninyo na kapag nagtitipon tayo na ganito, nag-worship po tayo, hindi po kayo audience at hindi po kami performer na tumatayo rito sa harapan. Sa totoo lang po, sa harapan po ng Panginoong Diyos, lahat tayo ay performer at siya lang po ang nag-iisang audience. Halimbawa, pag ang worship team nagpapakanta po rito, tinitignan ng Panginoon ang kanilang puso at habang tayo po andyan na kumakanta, tinitignan din po ng Panginoon ang ating puso kung tayo po nagbibigay ng papuri sa Kanya. Habang ako nagsasalita, well, tinitignan ng Panginoon ako, no? Hindi yung ang Panginoon ay sa inyo lang nakatingin, di po, tumitingin din sa akin si Lord at tinitignan din po tayo kung ano po ang attitude natin sa kanyang salita. Maliwanag po ba? At kapag po ganoon, aware tayo, ito ay para sa Panginoon. Ito ay ginagawa ko para sa Diyos. Then, ibig pong sabihin, nag-uumpisa nararanasan natin yung awesomeness of God. Nagkakaroon tayo ng feeling of awe. Bakit? Kasi nga po, we look beyond. We see beyond the preacher. We see beyond the worship team. Hindi na tayo sa tao nakatingin. Hindi na yung hindi na yung gawa ng tao na experience natin. Ang Panginoon mismo ang nararanasan natin. Maliwanag po ba? So, ibig sabihin, pag andyan yung sense of awe na ganyan, ang pag-church po natin, ang pag-cell group natin, anumang ginagawa natin, para sa Panginoon ay hindi na po psychological experience lang. Hindi na interpersonal experience lang. Nagiging spiritual experience. At ang spiritual experience, kakaiba po yan. Nagbibigay sa atin ng kakaibang peace. Nagbibigay sa atin ng kakaibang joy. Nagbibigay sa atin ng kakaibang satisfaction. Amen po ba? Amen? Sino po sa inyo nararanasan nyo yung papasok ka sa church, ang laki ng problema mo, ang bigat ng damdamin mo, pero habang nagwo-worship, gumagaan pakiramdam mo. Naranasan niyo po ba yan? No? O kaya kahit wala ka sa church, kahit nasa bahay ka, pero pag ikaw ay lumalapit ng buong puso sa Panginoon, nagpipray ka, nagbabasa ka ng Bible, you feel different. No, bakit? Kasi nga, andyan yung nararamdaman mo yung awesome presence of God. No, kasi po, ang Panginoon ay nagpaparamdam. So we become aware of God. We become conscious of God. Alam natin, andito lang talaga si Lord. At alam mo, sa buhay mo, kasama mo ang Panginoon. Amen? So, O is awareness of God. Number 2, O is fear of God. Pag isabi ng malakas, fear of God. Anong ibig sabihin ng fear na iyan? Fear, takot, hindi dahil sa masama siya, hindi dahil sa may gagawin siyang mahirap sa buhay mo, hindi dahil sa pangit siya, kundi fear na mayroon pong respect. Actually po, dyan sa Tagalog, Bible, ang nakalagay ay takot. No, bakit?
Kasi nga yung O, sabi ko nga sobrang mayaman yan, mabigat na salita at minsan ay limitado yung mga salita. Kaya sabi dito ay nagkaroon sila ng naghari sa marami o sa lahat ang takot, no? Pero ang takot na yan, takot na ibig sabihin reverence, respect, matinding paggalang sa Panginoon. Bakit? Kasi nga nakita pag na-sense mo si Lord, pag naranasan mo siya, nagkaroon ka ng ganyang sense of awe, ang nangyayari ay nakikita natin kung gaano siya kadakila. Na siya ay dakila sa lahat. Na siya ay banal na Diyos pala. At siya ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na siya ay kataas-taasan. At ang natural na effect sa atin, tayo ay magkaroon ng respect sa Kanya. Magkaroon ng matinding paggalang sa Kanya. Nagkaroon tayo ng holy fear sa Panginoon. Amen po ba? Yun ang ibig pong sabihin ng fear. Kaya nga si Isaiah, nung sabi po sa Isaiah chapter 6, nung makita niya ang kapahayagan ng Diyos, hindi nagpakita mismo sa kanya si Lord kung ano ang itsura ng Panginoon. Pero ipinakita ng Panginoon yung kanyang glory, yung kanyang liwanag. Pinakita ng Panginoon yung kanyang mga anghel kay Isaiah. Pagkatapos niya at sinasabi ng mga anghel, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Alam niyo ang effect kay Isaiah? Sabi niya, Woe unto me, for I am a sinner. I am a man of unclean lips. Marumi ang mga labi ko. Yun po ang ginamit niyang halimbawa. Nagpapakita na kinikilala niya siya ay makasalanan. Nung marinig niya, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Sabi niya, patay ako. Ako ay makasalanan. Kasi po pag na-realize talaga natin kung ano ang Panginoon, natural po may kakaroon ka ng sense of awe. At yung awe na yan, magpaparealize din sa atin ng kung ano po yung dapat na matuwid sa buhay natin. Kaya nagkakaroon tayo ng fear of God. Amen? Kung ba nakita mo, kabadal-banalan ang Diyos. Ako ay makasalanan. Pero yung realization na yun, hindi para tumakbo ka papalayo sa Panginoon, kundi yung realization na yun ay para lumapit ka sa Kanya at humingi ng tawad at magpalinis ka sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Yung kataas-taasan ng Diyos, ang liit-liit ko, hindi yon para matakot ka at lumayo ka, kundi yung pong realization na yon, maglalapit lalo sa iyo sa Panginoon at kikilalanin mo, Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Wala akong kwenta kung wala ka. Yun po ang ibig sabihin po nun. Maliwanag po? Okay, so yun po ang O. O is awareness of God. O is fear of God. Nabanggit ko po no, na from time to time nakakita ako ng mga awesome na bagay, pero ang hindi ko po talaga malilimutan na experience ko, na masasabi ko pong talagang yung O, hanggang ngayon nga pag naalala ko, ay sariwa pa rin sa isip ko yun eh. It's more than 20 years ago, 2003, nung pong maranasan ko po ito. Yun po ay noon pong napunta ako ng Canada, no? At kung natatandaan ninyo, mayroong time na bago yon, actually, pinipilit ko si Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko sa Canada ako magpastor. No? Gusto ko doon ako nababagay. Yung height ko doon nababagay. Yung kutis ko, yung ilong ko, para doon. No? Anyway, hindi ako natuloy magpastor doon, pero nakapunta naman po ako. No? At isa sa mga pinasyalan po namin, ay actually doon mismo nagkaroon kami ng conference sa Niagara Falls. No? Sabi nila iba, Niagara. No? Hindi, Niagara Falls. At ang Niagara Falls po, if you can take a look at the screen, yan po yung Canada part. Mayroon po kasing US part. No? Yung Canada part, mas maganda. Yun po yung tinatawag na horseshoe. Horseshoe Falls, bakit? Letter U. Para siyang sapatos ng kabayo. Ngayon, gaano kalaki ito, gaano kalawak? Alam nyo ba, yung falls po na yan, ay isipin nyo na lang po mula UE hanggang NLEX. Ganun po siya kalawak na falls. Gaano ito kataas? 57 meters po. Gaano kataas yun? Well, isipin nyo na lang kung tong building natin sa kabila, mga 10 meters, ibig sabihin, mga 6 po niyan. Yung ganun po kataas. Napakalaki po na falls. At sobrang grabe po ang lakas ng tubig. Sabi po ng mga expert po dyan, ang tubig po na bumabagsak po mula doon sa ibaba, mula sa itaas, papunta sa babang-baba, ay
60,000 gallons of water per second. 60,000 na galon ng tubig per second. At alam nyo ba kung paano yun? Per second per second. Hindi naman po mula sa taas pagbaba, 1 second lang. Inaabot po ng almost 4 seconds. Yun pong, dahil po sa taas nga po niya. So, ibig sabihin, yung dami ng tubig, imaginein po ninyo ganito. Yun pong 60,000, kunwari lang batch by batch, yung 60,000, ha? No? Halimbawa, first batch ng 60,000, di nahulog na pa ganon, no? Pero, bago pa man siya umabot sa baba, sinusundan na siya ng second batch ng 60,000 gallon of water. Bago pa man umabot pa rin si first batch, at kasunod ni second batch, mayroon na agad na third batch na 60,000 gallons of water. Pero bago pa man din umabot si first batch doon, at bago na sinusundan ni second batch at ni third batch ng tig 60,000 gallons of water, mayroon na rin pang-apat na sumusunod na tubig pababa. Ay, grabe po. Kaya po pong titignan ninyo, yan yung mist, no? Parang puting-puti yung paligid dahil nga po sa tilamsik, no? Parang usok na siya. At sobra talaga, napaka-awesome na paningin. Well, nung andun ako, ay meron akong kinuunan na picture, no? Hindi ko na sinama ang sarili ko kasi pag sinama ko pa sarili ko, awesome na, magiging awful pa. No? Besides yung mga camera noon, hindi yung camera ngayon na pwedeng mag-selfie. Yung malalaking camera pa yun, yung di-film. Wala nga namang gumagano na para naman akong doon, di ba? Anyway, ito siya, no? So kung titignan mo, medyo malabo na rito, pero kahapon, nagtingin ako sa internet, yung portion na yan mismo, yung kinuha, kasi talagang amis na amis ako sa area na yan. No, pakipakita nga yung video, kinuha ko lang ito kahapon sa YouTube yata. Anyway, yang ganyan po siya, no? Yung grabing buhos ng tubig, napakalaki, napakaraming tubig at ito yung view deck, no? Andito ako. At pinapanood na ganyan. Amis na amis ako doon sa bagsak ng tubig na napakakapal, napakadaming tubig na ibinubuhos. Hindi ko talaga nga ma-explain yung nakikita ko, pero amis na amis ako. Bakit? Kasi kitang-kita mo, tapos damdam na damdam mo yung dagundong ng tubig, tapos feel na feel mo yung tilamsik ng tubig sa balat mo, no? Kasi nga talagang sobrang lakas po niya. At of course, habang andon, ay mayroong question sa isip ko, iniisip, saan nanggagaling lahat ng tubig na to? Tapos hindi maubos sa ubos. No, talagang, yun ay malaking tanong. Tapos ano pa? Yun yung nasa isip ko, pero ano naman yung nararamdam ko? Nakakaramdam ako ng takot. No? Yung dahil sa sobrang nakikita ko na puwersa, sobra yung nakikita ko na laki nitong bagay na ito, yung may takot, hindi yung takot na parang may gagawin ba itong masama sa'yo? Wala, kundi yung takot na kinakailangan mo siyang i-respect. Huwag kang magkakamali na dumungaw dyan at mahulog ka, no? Kundi patay ka. Kung tutuusin, hindi po ako takot sa tubig, hindi kagaya nung iba dyan, no? Hindi ako laking probinsya ako, right? Laking Pangasinan ako, sanay akong lumalangoy sa dagat, sanay ako sa malalakas na alon, kahit sa mga batis at ilog, no? Sanay ako, gusto ko nga yung may mga falls, dinadive ko yan, no? Kung yung mga ganyan lang kataas na falls, tapos gusto kong sumusuot sa ilalim ng falls kasi minsan parang kurtina lang yon. Madalas mayroong parang kuweba sa loob. Gustong-gusto ko yon, no? Pero with this, hindi ako mangangahas, hindi ko maisip, no? Bakit? Kasi alam ko ito ay dapat iginagalang. Dapat na kinatatakutan. In the same way, mga kapatid, kaya ko sinasabi ito, marami po sa atin, ang atin pong pagkakakilala sa Panginoon ay kagaya lang ng isang still photo. Walang buhay, hindi gumagalaw. Alam mo, may Diyos, pero hindi gumagalaw. Hindi mo siya nararanasan sa iyong buhay. Parang ang Diyos ay isang idea lang, isang Diyos na malayo, no? Hanggang doon lang. Yung iba naman po sa atin, pwedeng ang pagkakakilala natin sa Panginoon at karanasan natin sa Panginoon ay kagaya nito. Di ba, nakikita natin sa video. Pero sabi ko nga po, kahit makita mo yan, hindi mo pa rin ma-appreciate kung gaano ka-awesome yan unless na andun ka. Unless na personal na. No? Unless na malapit ka na. No? So, pero para sa yung iba, ganon, nakikita natin, totoo si Lord, nakikita ko siyang kumikilos, pero napapanood ko lang, hindi personal. Napanood ko, sino si Jomalyn?
Di ba yung mga ganyan, ano po? Ito si Tope, no? Yan si June Will. Yan si John Mark. Yan si Pijong, yung mga napanood natin ng mga nakaraan na mga testimony, right? Yung mga video lang, mga karanasan ng iba, totoo, na-appreciate natin, pero hindi personal. Pero mind you, ibang usapan na, pag ikaw lumapit ng personal sa Panginoon at naranasan mo siya ng personal, kakaibang damdamin. Kakaiba po talaga yung pakiramdam. Kakaiba na paghanga, kakaiba na pagpupuri, na pagsamba, kakaibang paggalang, kakaiba na pagtingin sa Diyos. Bakit? Kasi iba, pag up close and personal. Hindi masasagot yung mga tanong mo lahat. May mga tanong ako, di ba sabi, saan ang gagaling itong mga tubig na to? Pero kahit hindi man nasagot, basta ang alam ko, naranasan ko to, at andito to, at totoong totoo ito. Ganon din po ang Panginoon. Pag tayo lumalapit ng buong puso sa Kanya, pag tayo po lumalapit sa Kanya at kinikilala natin siya at gusto natin siyang maranasan, nagpaparanas po siya sa atin. Amen? Mga kapatid, yung ba, up close and personal, mas mararanasan natin ang Panginoon. Maaring sabi natin, paano yun, Pastor? Parang hindi ko pa naranasan. Well, ang sabi ng Panginoon ay, if you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. Kung hahanapin mo ako, masusumpungan mo ako. Kung hahanapin mo lang ako ng buong puso. Kung talagang seryoso raw tayo at gusto talaga natin siyang makilala, ang Panginoon ipapakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Kaya kung gusto natin talaga siyang maranasan, ang Panginoon ipaparanas niya ang kanyang pagka-Diyos sa buhay po natin. Amen? That's how awesome our God is. Pakisabi po ng malakas, awesome God. At dapat po personal po yan, nakaranasan po natin. Dalawang bagay pa po. Number 1, O leads to revival. So pag mayroon ng, okay, yan yung O, pero ano ang dulot nito sa buhay ko? Kaya nga po sabi natin kanina, chains. Ano po? Kung asahan ang presence ng Panginoon, pag tayo po naranasan natin tong O na sinasabi natin dito, well, ang dulot nito sa buhay natin ay pagbabago. Bakit may pagbabago? Kasi po mayroong revival. Pakisabi ng malakas, revival. Pag sinabi pong revive, di ba po, ibig sabihin po ay yun po nabuhay. Di ba? Nabuhay muli. At kailangan natin ng spiritual revival. Yung iba po, kagaya po ng mga kasama ng Panginoong Hesus dyan, doon sa verse na binasa natin, marami po sa kanila, sa totoo lang po, nakasama naman nila si Jesus. Nung si Jesus ay nasa lupa pa, di ba, nagpakain si Jesus ng 5,000 people, malamang kasama yung iba doon, di ba? Pero ibang usapan na nung mamatay na si Jesus at siya ay muling nabuhay at ngayon kumikilos na ang banal na espiritu. Doon nila naranasan yung O. Nung una nabusog lang sila, ngayon po O na ang kanilang nararamdaman para sa Panginoon. Amen? Kasi nga po nagkaroon na nabuhay ang spiritual life na kailangan po natin lahat. Alam niyo po, importante personal na relasyon talaga sa Panginoon para sa ikabubuhay ng ating spiritual life. No? Para tayo magkaroon talaga ng spiritual na buhay. Yung iba naman po ay po pwedeng, kailangan lang talaga natin na kung tayo nanlamig, kung tayo ay nanghina, maring sinasabi ng Panginoon, anak, this is the time for you to be revived. Lumakas uli, mag-apoy uli, at sumunod ulit sa akin. Yun po ang panawagan ng Panginoon for revival. Umaring yung iba sa atin dati naman, andito lang naman tayo, kaya lang parang we're just going through the motion. Di ba parang kapag church lang, so kasi Sunday, pero ang tao po na na-revive, magpapanibagong sigla. No? At magbibigay po ng kanyang buhay at maglilingkod po sa Panginoon. Amen? Pakisabi nga po, revival. Number 2, O leads to repentance. O leads to repentance. Pag totoong may revival, mayroon pong repentance. Ano ba yung repentance? Pag-amin na makasalanan tayo at pagtalikod sa ating kasalanan at pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. That is repentance. Alam niyo po sa mga history ng revival, sabi ko nga mayroong personal revival, pero mayroon din pong nangyayaring mga geographical revival. Anong ibig sabihin nun? Yung matinding
presence ng Panginoon, yung nagpaparamdam si Lord, yung ganyang nararamdaman ng mga tao nang sabay-sabay at maraming tao ang nakakaranas. Nito lang 2023, mayroong ganyang nabalita sa Asbury, sa Kentucky, USA, na kung saan sa isang college, sa isang sa Asbury University, ay yung mga tao bigla na lang na-sense nila, naramdaman nila ang special presence ng Panginoon. Na yung mga tao na bigla na lang, yung iba, sabi nga mo ng isang estudyante, kilala ko tong mga to kilala ko tong school na to magkakaaway ang mga yan Ngayon, sila biglang nagyayakapan, nagmamahalan sila, nagpapatawaran. Sabi, nakaranas yung iba ng kagalingan, nakaranas ang iba yung inner healing, tapos yung iba ayaw nang umalis doon sa chapel, tuloy-tuloy yun, ilang linggo na nag-worship lang sila doon at nagpipray lang sila. Bakit? Na-sense nila yung presence ng Panginoon. No, mayroong revival. Ngayon, ang mga nakaraang mga revival, ganun din, no? At ang isang laging kasama niyan ay repentance. Meron akong nabasa dati nung nasa seminary pa lang ako, that's more than 20 years ago din, pero di ko makalimutan yung nabasa kong yon, na tungkol daw sa isang revival sa isang lugar, na yung mga tao, nag-umpisa ang revival sa church habang nagpipray yung mga tao, pero yung mga tao rin sa labas, bigla na lang naglalakad lang, bigla na lang magpapatira pa, luluhod sa Panginoon, iiyak, hihingi ng tawad. No? At kumalat yon hanggang sa mga barko sa malapit. No? Na yung mga tao sa barko, bigla na lang nagsisisi, umiiyak, nagpapatira pa, lumuluhod sa Panginoon. Ay matinding repentance. No? So hindi ko malimutan yung kwento na yon. Tapos inaalala ko, saan nga ba yun? Saan nangyari yung lugar? Hindi ko na talaga maalala. So nagtanong po ako. At tinanong ko po si Meta AI. Tingnan niyo po yung sagot ni Meta AI. By the way, hindi ko naman sinabing laging reliable yan, ha? Kasi kung ano lang pinifeed sa internet, yun lang po ang kanyang kayang sagutin. Huwag mong tanungin, crush ba ako ng crush ko? No. Anyway, ito, no. So tinanong ko si Meta, Maring Meta, pare, ano ba yan? Lalaki ba siya o babae? Anyway, sabi niya, which Christian revival led even those in ship nearby to repent? Ito ang kanyang sagot. You're likely referring to the 1859 Ulster Revival. Meron pang iba, sabi niya, Wales, pero malamang yung 1859. Sabi niya, na ano raw ang nangyari, which also spread to ships at sea and nearby islands. No? So, Ulster Revival. Okay, Ulster. So, sinerge ko po ngayon, Ulster Revival. Ito, ano ang nangyari doon? Ito po ang nangyari. Pakipakita nga. Noong 1859, sabi po, the revival of 1859 brought 100,000 converts to churches, into the churches of Ireland. God's Spirit moved powerfully in small and large gatherings, bringing great conviction of sin, deep repentance, and lasting moral change. Pangmatagalan na totoong pagbabago. Kung nag-struggle po tayo sa kasalanan, bisyo, anuman, kailangan po talaga natin ng repentance na nanggagaling sa Panginoon, tong na ito na nanggagaling sa Panginoon kasi yun na pagbabago ng buhay natin. Sabi po, prostration. Anong ibig sabihin ng prostration? Yung pagpapatira pa, dumada pa, sa kalsada, sa barko, sa church. Actually, yung nga po, yung nabasa ko, lasing nga raw, may lasing, naglalakad lang sa kalsada. Bigla na lang naramdaman niya, presence ng Panginoon. Dumapa, no, at umiyak ng umiyak, humingi ng tawad sa Panginoon. No? So, ito po, prostrations were common. People lying prostrate in conviction and repentance, unable to rise for some time. No, doon po sila na talaga lang pong lumalapit po sa Panginoon. 1859 po yan. Ngayon, well, pwedeng ano lang yan, naging damdamin lang. Pero dapat po, ang ganyan damdamin may resulta sa buhay. Amen? 1860. Ano raw po ang nangyari? 1860. Tingnan niyo po. History po ito By 1860, crime was reduced. Several times, the judges in Ulster had no cases to try. No? Walang kaso. Yung mga judges bakasyon. No? At one time in County Antrim, no crime was reported to the police and no prisoners were held in police custody. Walang nakakulong.
walang kakaso-kaso. Bakit? Kasi po, nagkaroon nga po ng lasting change. That is revival, mga kapatid. Amen? That is the effect, the result of the awesome presence of God. So, yun nga po, kaya nga po sinasabi po natin na, okay, si Lord, siya ay Diyos na hindi lang idea, hindi lang siya kaisipan, hindi siya para pinag-aaralan lang. Siya ay Diyos na pwede nating maranasan. At ang karanasang ito ay ating special, spiritual experience. Special, spiritual experience. At yun nga po yung O. Tumayo na po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Sa oras pong ito, what is O again? O is awareness of God. O is fear of God. Nagkakaroon tayo ng conscious tayo sa Kanya. Tapos, hindi lang ka lang aware sa Kanya, kundi naa-amaze ka sa Kanya, yung amazement na yon, matinding paghanga, matinding pagkamaka sa Kanya, nagdudulot sa atin ng matinding respeto sa ating Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga, sabi ko nga po kanina, paano yun? Paano kung mararanasan pa ang Panginoon sa buhay ko? Yung lumapit ka talaga sa Kanya nang mayroong totoong pagkilala, pagpapakumbaba sa Kanya. Yung lumalapit po tayo na talagang hinahanap natin siya. Sapagkat ang Panginoon ay gustong-gusto po niya na iparanas at ipakilala ang Kanyang sarili sa ating mga buhay. So as we come to the Lord, as we come to His presence, pag tayo po nagwo-worship, welcome na welcome po tayo sa Panginoon. At gustong-gusto po niya na mas maranasan po natin siya. Gusto po niya na mas ibigay natin sa Kanya yung ating totoong pagsamba. At habang ginagawa po natin yon, mas nararanasan natin ang pagkilos po niya sa buhay po natin. Lamang po natin ang mga kamay natin sa Panginoon. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to know you. Sabihin niyo po sa Kanya, Lord, I want to know you. I want to love you. Lord, I want to serve you. Yung iba po sa inyo, marami po sa atin, kailangan natin sabihin, Lord, I want to know you more. I want to serve you more. I want to praise you more. Lord, I want you. I want you in my life. I want more of you, Lord. I want you, Lord. Sige po, sabihin po natin sa Panginoon, Lord, gusto kitang makilala pa, gusto kitang maranasan pa sa buhay ko. I believe in you. I believe in you. I believe in you, Lord. You are God. You are Lord. You are King of Kings. You are Lord of Lords. You are God. You are love. You are mighty God, Panginoon. Paranas mo pa ang iyong sarili sa akin. Open my eyes. Open my spiritual eyes, Lord. Sabihin niyo po, Lord, revive my spirit. Lord, revive my spirit. Lord, give me your life. Give me your spiritual fire. Give me your fire. Oh, Lord, draw me close to you. Andito ka, Panginoon. Andito ka. Kasama ka sa buhay ko. Kasama kita araw-araw.
Patuloy niyo pong kausapin ang Panginoon at sabihin sa Kanya, Lord, I want more of you. Panginoon, bigyan mo ako ng ganyan. I want that awe, Lord, to be always in awe of you. Buong buhay ko, Panginoon, mabubuhay ako na may pagkilala sa iyo, pagrespeto sa iyo, Panginoon, at pagsunod po sa iyo. Yung iba po sa inyo, kung hindi nyo pa po ito nagagawa tong prayer na to, sambitin nyo nga po itong prayer na to galing sa puso, sabihin nyo, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Panginoong Jesus, be the Lord of my life. Pagharian mo ako, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat. Help us, Lord, to always be in awe of you. And Lord, hiniling namin, Panginoon, yung espesyal pa na karanasan namin sa iyo sa marami pang mga pagkakataon, Panginoon, at maging maranasan ka namin bilang totoong-totoo na Diyos at Panginoon ng mga buhay po namin. Salamat po, Panginoon namin. At suguin niyo kami mula rito, nadala po ang basbas nyo sa amin at sa aming mga buhay. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo na namatay para sa atin at muling nabuhay, at ang banal na Espiritu, ang kanyang pagsama, paggabay at pagpuspos at pagkilos, tanggapin ninyo mula sa araw na to at sa mga susunod pang mga panahon ng inyong buhay. Amen at amen.